Sa wala ng ating CGN, FBI, Center Communication Network Incorporated, pagsunod sa komunikasyon ng neutralidad, pagtupat sa paghatid ng balita, pagkawalang kinikilingan, CGN News Filipino News Channel TV 83. Narito na ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Mapapakinggan, mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilang CC News Filipino Views. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Ang inyong lingkod, Alex Simbaho. Azótame. Okay, sa magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Dito lamang sa himpilang CC News Filipino Views TV. Mapakinggan ho tuwing araw ng linggo. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, ay araw ng linggo, 24-20-25. Ang bilis po ating oras sa mga kaibigan, mga kapatid. Kaya siyempre po babatiin po natin ang ating mga may-ari ng CC News Filipino Views TV. Walang iba kundi si Mr. Mads Pangulima at ating mga chapter president Luzon, Visayas, Mindanao. Kasama po ang ating mga season patrol na gumagala dyan sa Metro Manila. At siyempre ho yung mga ating OFWs sa iba yung dagat. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, ang oras sa kanila dyan ay siguro madaling araw siguro sa ibang bansa. Kasi marami po tayong mga kaibigan nga mga OFWs na nakasubaybay dito sa programang CC News Filipino Views TV. Ang lahat po ng mga taga-subaybay, kundi ang ating mga kasamahan pang iba, ating mga suking tagapanood. Marami po tayong suking tagapanood dito, mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre po, samahan niyo po ako sa 2 oras, mga kaibigan, mga kapatid. Mamaya po ay palabas ko po yung palagi kong sinasabi, yung banal langis ng buhay, para po sa ating lahat po ito. Nangailangan po ng tulong, mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre mamaya maglabas po tayo ng naganap na pangyayari ng ating bansa, mga kaibigan, mga kapatid. 3 riders tuda sa killer na truck nabunol. Pangalawa natin labas, Mrs. kinatay ni Mr. Bibot. Pangatlo, Bibot huli sa drugs. Ayan po, mga kaibigan, mga kapatid, ilabas po natin mamaya yan.
Abangan nyo po pagkatapos na patuto dito sa banal na langis ng buhay na iniwan ni Father Lahi. Kung saan nyo po makikita dyan dito po sa ating screen live program. Siyempre ito yung banal na langis ng buhay na palagi kong pinakilala sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, kasi wala naman pong ibang binibidan natin dito. Wala naman pong ibang pinapalabas natin dito sa Seniors Philippine News TV sa programa Isumbong May Kabay, kundi itong banal langis ng buhay at magbigay tayo ng mga konting balita sa mga araw pong ito. Lalo na po ang ating nanood sa araw pong ito, yung ating mga kasamahan na tagapagsalita din dito sa mga broadcasting dito sa Seniors Philippine News TV. Simula Lunes hanggang Biyernes po ito, mga kaibigan, mga kapatid. Sila po rin ay nakasubaybay sa oras pong ito sa aking programa na Isumbong Mo Kay Bay. Sila rin ay nanood sa programa Isumbong Mo Kay Bay. Ako po yung babati sa inyo na isang magandang hapon sa inyo lahat dyan. Ito na po yung mga kaibigan, mga kapatid, yung programa Banal na Langis ng Buhay ni Father Lahi o Code Commander Lahi. Ang banal na langis ng buhay na palagi kong pinapakilala sa inyo na ito na po yon. Yan. Wala po siyang ibang kulay kundi yung kulay pink at saka yung may nakalagay dyan yung tamart ni Father Lahi. At saka ito yung sulat banal na langis ng buhay at saka yung label na kulay pink, mga kaibigan ng kapatid. Ito po yung restoration power oil. Ito po yung maliit lang po ito, mga kaibigan. Ito po yung pangbaon sa bulsa. Ginagamit po ito sa pangbaon sa bulsa. Meron po yung malaki dito na katulad din dito sa banal langis ng buhay na kulay pink. Ito po yung banal langis na iniiwan ni Father Lahi simula 1995 po ito dito sa Luzon, mga kaibigan, mga kapatid. Ito po ay palagi kong binibida dito sa programang Isumbong Mo Kay Bay. Ang banal langis ng buhay ay kailangan po natin ito sa ating mga karoon po tayo ng mga karamdaman, lalo na po yung mga ating mga kaibigan, mga kapatid o mga kamag-anak na hindi na po gumagaling sa paggamutan, kung saan po na pumupunta sa mga gamutan. Pwede niyo po subukan ang banal langis ng buhay. Hindi po ito mabigat, mga kaibigan, mga kapatid. Kaysa kahit anong sakit mo dito, kaya pong pagalingin ito. Pero may proseso po ito, mga kaibigan. Itong banal langis ng buhay, may proseso po ito sundin. May binabasa po ito bago po dinadasalan. Bago ka uminom dito, may dadasalan po ito. May ginagamit po ito ng power ID na puti. Ito yung kulay pink na iniwan ni Father Lahi. Baka naman po, may nakilala kayo dyan mga programa din ganito na gumagawa din sila ng langis kuno ni Father Lahi. Ayan po, mga kaibigan, mga kapatid, ay paulit-ulit ko lang po ito para hindi po tayo mapiki. Kasi pag piki po tayo, mga kaibigan, sayang po ang ating pira. Kung sakaling makabili po kayo dyan sa mga kilid-kilid o mga tabi-tabi, kung saan nyo makilala po yan. Ito kasing banal langis ng buhay, nandito po original po ito. Yan po. Nasa original po ito na Church of Back to Christ, Healing Crusade of Father Lahi. Dito po niyo mabibili yan. Dito niyo makuha. At saka yung mga nang binigyan ng autorisasyon ni Father Lahi sa lahat ng mga revelasyon. Ang banal langis ng buhay na yan, mga kaibigan, mga kapatid, ay wala pong piling reliyon basta may buhay ka. Okay, sabi nga ni Father Lahi, basta may buhay, kaya kang pagalingin. Kahit hayop dito, kayang pagalingin, mga kaibigan, mga kapatid, sa banal langis ng buhay. Basta magtiwala ka lang. Kasi itong banal langis ng buhay ay ito'y gamot na pang spiritual na gamot. Hindi po ito basta-bastang gamot na mabili nyo dyan sa paggamutan o sa mga kanto-kanto, sa mga supermarket. Ay ito'y mabili nyo lamang. Ito sa loob ng Church of Back to Christ, Healing Crusade of Father Lahi. Ang humawak po dito si Sister Alma Reyes. Ang programa po nila, nakalagay po the original Church of Back to Christ, Healing Crusade of Father Lahi. Nandun po lahat ang mga patutuo galing po sa banal langis ng buhay na paano nila pinapagaling. Nandun po lahat ang mga patutuo.
Kaya pwede nyo po, search nyo po doon ang programa yan. Lagyan nyo lang the original, Church of Back to Christ, Healing Crusade of Father Lahi. Kasi pag nilagyan nyo ng Church of Back to Christ, Healing Crusade of Father Lahi, lalabas po yung kalaban na yan. Kasi gumagaya din sila. Meron din yung kulay dilaw at saka yung meron din kulay pula. Yan po yung mga kaibigan ng kapatid, yung mga kulay pula na yan, mapanood nyo sa Facebook. Kasi pag i-search mo talaga to sa, ito yung nakalagay kasi dito yung label na logo. Pag Back to Christ now, and for in Him life, Back to Christ. Pag ilabas nyo ito kasi mga kaibigan, pag i-search nyo ito sa Facebook, lalabas kasi ang daming piki, daming mga kalaban. Kaya, maswerte kayo kung nanood kayo dito sa programang Isumbong Mo Kay Bay, ito po pwede nyo po kontakin. Pwede po kayo mag-message dito sa pinakamin na dito sa CCN News Filipino Views TV. Pwede nyo rin ito mapakinggan sa channel YouTube. Meron po sa YouTube ito. I-type nyo lang po ang CCN News Filipino Views. Lalabas din po ito. May din ito po sa Facebook. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Kasi ito yung banal langis ng buhay. Sila kasi nagpakilala sila ay banal langis ng buhay pero napiki. Naalala nyo po yung mga pinalabas ko yung patuto dito nung nakarang araw. Nung nakarang linggo nga siya ay nakapanood lang yun, nakakinig lang yun sa mga programa. Nakita niya lang doon na mayroong banal langis ng buhay na Father Lahi. Kaya siya ay alam naman niya ang gamot na yun ay mabisa yan. Kasi simula nung nawala si Father Lahi, nung mali si Father Lahi ay nagkawatak-watak kasi member dito. Kaya gumagawa po sila ng mga sarili nilang gamot kuno. Kaya meron nakabili nga dito nga pike. Ang sabi niya, iba to. Iba talaga yung naggamit ko dati, yung original. Kaya inanap niya itong gamot na banal langis ng buhay na original. Na kulay pink. Yung nahanap niya ito, nagpasalamat siya. Nga ang banal langis ng buhay na original, ang banal langis ng buhay, nasa original pala. Na kay Almaris. Sila ang humahawak po itong banal langis ng buhay. Yung mga tao na yung mga kaibigan, mga kapatid, yung pakilala nga, nagpakilala dahil sila ay mga member ni Father Lahi. Sila ay may autorisasyon. Ano ka talaga, malilito ka at maliligaw ka. Kasi sila ay magagaling din magsalita, magagaling din mapaliwanag yung mga tao na yan. Ganon din po ang gawain ng mga samang espiritu. Gumagawa sila ng paraan na para ay malinlang o maligaw ang mga tao na nangailangan ng gamot ni Father Lahi. Kasi alam mo yung mga kaibigan, mga kapatid, yung mga tao na yan, pinagbabawal nga ni Father Lahi ang kumain ng baboy. Sila rin ay kumalakas kumain ng baboy. Yun po ay mga tao nga, yung mga tao yung mga taong mga hindi sumusunod sa batas ng ating pinakamataas. Pinagbabawal po yan. Tapos pinagbabawal ang kumain ng baboy. Ang malakas pa kumakain ng baboy. Yun ang mga tao nga piki. Yun ang mga tao ng piki na gumagawa din ng mga langis na piki. Na pinakilala din sila nga sila ay Father Lahi. Sila rin ay may autorisasyon ni Father Lahi. Yun sila ay mga piki. Malakas kumakain ng pinagbabawal. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Ipalabas ko po ang patuto sa oras pong ito. Ito po, pakinggan niyo po ang patuto sa banal langis ng buhay at Restoration Power Oil. Ang Restoration Power Oil, ito po yon. Meron po yung ito yung pinakamaliit, binabaon-baon po ito. Meron din malaki ito, Restoration Power Oil. Ito po ay papalabas po ito. Ito ay kuha po sa ito ay operahan, Pindix. Kuha po ito sa Kumingin sa ano yato to, sa Nabaysiya. Ayan po mga kaibigan, pakinggan niyo po patuto sa banal langis ng buhay. Sabi ninyo. Ako'y nagpapasalamat sa tayong bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoon sa Kristo na pinakamangkapangyarihan sa lahat. Bakit po kayo nagpapasalamat?
At mali ko pong nakamtan ang pagpapala at pag-ibig ng tanging bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa... Ang sarap mapakinggan. Muli mong nakamtan ang pag-ibig at pagpapala. Pwede mo bang ibahagi sa amin? Sandali, umiiyak na si Sister Priscilla. Meron akong banal na tubig dito. Uminom muna kayo. Umiyak man kayo ng umiyak, hindi matutuyuan yung mata ninyo ng luha. Sige, inom pa. Ayan. O, sa inyo na yan. Ano po bang nangyari at napapaiyak kayo? Nung February 17, brother, tumawag yung manugang ko sa Umingan. Sabi, Opo, bakit tumawag sa inyo? sabi niya, Nay, sabi niya, yung pong anak niyo, dadalhin po namin sa hospital sa Rosales. Bakit dadalhin? Ano bang sakit? Kung daw, brother, sumasakit yung tiyan, nung in-ultrasound daw. Tiyan din yan. Opo, in-ultrasound. Puro tiyan. Dadalhin sa Sa Rosales. ospital, Opo. sa Rosales. Pumayag naman kayo. Andito ako sa Gimba, brother, sila nandoon. So, nadala ba ang inyong anak? Opo. Ang finding po sa kanya sa Umingan, brother, ay namamaga yung appendix. Ayan, appendix din. Opo. Tapos, nung malaman ko po yun, brother, nanginginig ako. Uminom ako ng restoration power oil, nagdadasal. Yun ang naisip nyo kagad. Restoration power oil, uminom kayo. Nagkamali yung doktor ng findings. Findings. Opo. At sa inyong pag-inom ng restoration power Kasi po oil, yung anak kong babae, ganun din po. Ganun ginawa namin hanggang sa uminom din siya ng restoration power oil. Opo, yung anak kong babae po. Nasaan yung anak niyong babae? Ayun po yung nakapink po doon. Maaari bang tumindig yung anak na babae ni Sister Priscilla? Palakpakan nga natin, palakpakan natin. Ganun Uminom kayo, sabay kayong uminom ng restoration power oil. Sa inyong pag-inom, ano ngayon na nangyari? Pag kinabukasan po, brother, punta kami doon, dinalaw ko sa ospital. Sabi, ano ba nangyari? Sabi ko, nanay, masakit po dito. Sa may appendix? Opo. Opo. Tapos nung ginawakan ko po, bakit lumambot naman na, sabi niya. Oo. Sabi Ang nung, sintensya, uoperahan ha? opo, may kwan na po siya, may referral na pang operahan. Ayan, tignan ninyo. Operahan. Nagdala pa ako ng 2 restoration sa katubig ng buhay. Sabi, Restoration power at banal na tubig ng buhay. opo, bawal daw pong painumin. Kasi po hindi siya pinainom ng Lunes hanggang maghapon ng Martes. Sabi ko, yung bulak, sabi ko sa manugang ko, basahin mo ng tubig ng buhay, tidampi-dampi mo sa Sa bibig iyong niya. labi. Opo. Sinunod naman niya. Sinunod po. Kapag lalagay niya ng tubig ng buhay sa kanyang labi, ano ngayon nangyari? Nung kwan po, bali isang araw at kalahati po nagpasting. Tapos nung gabi na po ng Martes, nilaboratory po ulit. Opo. Sabi daw nung doktor, sino ba nag-ultrasound sa'yo? Mali naman, clear naman lahat. Ibig sabihin, nagkamali. Opo. Imbis na ooperahin, clear na ngayon Opo. ang appendix. Opo. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Yesu Kristo. Uminom kayo ng restoration power oil. Opo. Binasan nyo ng tubig ng buhay. Opo. At ngayon, clear na. Tapos hindi nagtaka yung doktor, nilaboratory po ulit. Pati yung kidney, yung heart, yung lungs. Clear naman po lahat. Sabi daw nung doktor, anong operahin natin sa'yo? Wala ka namang sakit. Muscle pain lang yan, sabi Muscle pain. Opo. So sa madalit sabi, nakauwi. Nakauwi po. Ang inyong anak, Opo. malakas na malakas. Malakas na malakas po, brother. Kamusta siya ngayon? Okay na, brother. Nagpapasada na po Nagpapasada. ng tricycle po. So labis ang pagpapasalamat ninyo Opo, dahil ayun. ipinakita muli sa inyo Nagpapapala po sa kapag-ibig. ng bugtong. ng bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos. Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan. biro nyo kung naoperahan yun, magkano hinihingi sa inyo? Po naman po, brother, libre naman daw, kaya lang pag na-opera, hindi na siya makakapagtrabaho ng mabibigat. Ayan. Pero ngayon, pwedeng-pwede na magtrabaho ng mabigat. Pwede na po, brother. Sa inyong pagtitiwala, sa tunay na nag-iisa, Bugtong at buhay na Diyos, mga Diyos, Panginoong Jesucristo na pinakamakapangyarihan sa lahat. maliban dito, Sister Priscilla, saan maganda yung patotoo? Meron pa ba? Marami pa, brother. Marami pa.
Pero lumingon kayo sa kaliwa, marami pa rin sila. Nung Sabado, brother, ng madaling araw, nagsusuka-suka po yung anak Sandali yung lang, apo kong may Sabado pa. brother. Marami pa. Pero lumingon. Okay yan. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, yung patuto nakuha sa Gimba. Ha? Sa Gimba po ito mga kaibigan, mga kapatid. Yan po, baka magtaka po kayo yung ano po, yung Restoration Power Oil. Ha? Yung Restoration Power Oil po ay yung kulay green. Hindi ko po nadala yung Restoration kulay green. Ito po yung kasama diyan. Ito yung maliliit na Restoration Power Oil. Yung dala-dala ko kasi baon po ito mga kaibigan, mga kapatid. Kayang-kaya po itlagay sa bulsa po ito. Yan po ay nakuha sa Gimba mga patutunay mga kaibigan. Grabe. Biruin mo, biruin mo operahan ng appendix. Oh. Libre naman siya sa opera ng appendix. Wala naman siyang gastusin. Mas pinipili niya gagamutan na lang ng banal langis ng buhay. Gagamutin niya ang banal langis ng buhay ng Restoration Power Oil. Kaya yun po mga kaibigan, mga kapatid. Kasi pag ituloy-tuloy ko po yung patutunay, nakadugtong-dugtong po ito. Mahaba po ito mga kaibigan, mga kapatid. Siguro yung nakapila dyan. Siguro nasa nakapila yung ano niyan. Patutunay nasa 8 yan. O di kaya 8 o di kaya mga 10. Ganun. Mahigit pa yan. Kaya mahaba yan. Pag yan ay palabas ko lahat yan. Baka kakapusin tayo sa oras ito mga kaibigan, mga kapatid. Tingnan mo oras natin, 1:20 na, ang bilis. Ang bilis ng oras, di ba? Napakabilis ang oras sa panahon pong ito. Ayan po, importante nga meron tayong pinalabas na mga patuto dito sa Banal Langis ng Buhay. Sa sunod, ipapakita ko po sa inyo yung Restoration Power Oil. Sa sunod, kasi nakalimutan ko po magdala eh. Ito kasing maliliit lang kasi ito. Ito kasi baon-baon po itong maliliit na Restoration Power Oil. Ayan po mga kapatid, mga kaibigan. Kaya napalaking bagay po natin to. Malaking bagay. Hindi po sakit sa bulsa. Hindi mabigat sa bulsa po ito. Lalo na po kung nangailangan ka ng ganitong mga gamot. Lalo na po nga wala tayong kakayahan na pupunta sa mga paggamutan. Wala tayong pangbili ng mga gamot. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon. Yung resibo pa lang, magpa-check up ka, resibo pa lang. Magkano ang babayaran ng resibo pa lang? 500 na yata ngayon. Pirma pa lang yan. Pero yung halagang 500 mo, pag ibili mo ng Banal Langis ng Buhay, halagang 250 pesos. Ang Banal Langis ng Buhay at marami na pong sakit ay kayang pagalingin. Kahit ano pang sakit mo, trangkaso, o anumang mga sakit mo sa iyong katawan. Subukan nyo lang ang Banal Langis ng Buhay. Ito ay malaking bagay. Sa halagang 250 pesos sa mga kaibigan, mga kapatid. Makakabili na kayo dito. Hindi mabigat. Pangkalahatan na po itong mga sakit, mga kaibigan. Yan po. Yan. Para pakita ko po sa inyo yung ano. Kasi para naman hindi tayo ma-piki. Ma-pick news. Piki. Kasi marami tayong kalaban dito, mga kaibigan, mga kapatid. Yan po, maya-maya. Magpalabas pa rin tayo ng mga isa pang patuto. Ito pa po mga kaibigan, palabas tayo na isang patuto. Kasi kung kayanin natin ng oras ngayon, kahit mga 3 patuto dito sa Banal Langis ng Buhay, i-play ko po dito mga kaibigan. Yan po, ito po mga kaibigan, mga kapatid. Buong buo sa tunay at nag-iisa. Barangay Labonan, Covered Court, Bungabong, Oriental Mindoro. Kapiling natin ngayon si Brother Anchong Ikway. Brother Ikway, anong masasabi nyo? Ako po'y nagpapasalamat ng buong buo sa tunay at nag-iisa ang bugtong at buhay na Diyos ng Madiyos, Panginoon Hesukristo na makapangyarihan sa lahat. Bakit kayo nagpapasalamat? Kasi yung mga ginagamot ko ay gumaling. Gumagaling gamit ang banal na langis. Yes, brother. Yes. Isalaysay mo sa amin, Brother Anchong. Yung bata na 2 linggo na umiiyak, maliit lang kung nagasuso, kung anong tawag sa inyo, ano yung nakadidi baga? Nakadidi, ilang buwan pa lang? 8 months siya yung 8 months, 2 linggo iyak ng iyak,
hindi nakasuso ng husay. Ngunit nung malapit na mga 2 linggo, dinala nila sa ospital. Oo. Noong dinala sa ospital, tiningnan ng doktor, walang sakit. Wala namang sakit. Walang sakit. Oo. Noong mga alas 9 na ng umaga, nandun na sa kalibliban sa bundok. Oo, iyak pa rin ang iyak. Iyak ng iyak ang bata. Doon Oo. sa may bahay namin, inaapura talaga, sabi niya, Ikway, pumunta ka na sa baba. Kailangan kita kasi ayon sa doktor, walang sakit yung kanyang anak. Wala naman siyang nakitang albularyong mangyan. Oo. Di may manipis pa akong Mayroon pa kayong natirang banal na langis. banal na langis na latak na lang. Oo. Yun ang aking dinasalan ng power password. Binasa nyo ang power password. Bago hinaplasan ko na lang ang ulo bago yung mga ganito. Oo, Bago yung mga talampakan. Oo. Sabi ko, huwag muna ito ninyo ipagamot sa albularyo. Huwag muna kayo magkain ng isda, ng karne, at ng makakating bagay kagaya ng mga gabi. Huwag kayo yung pinalalahanan ko. Oo. Buhat noon, sabi ko dito na tayo magtanghalian kasi paharap na sa tanghalian yun. Naghintay siya ng tanghalian. Natulog na rin yung bata dito sa kanyang yung parang damit. Oo. Natulog ang bata hanggang sa kanila, tulog pa rin. Hanggang kinaumagahan, tulog pa rin. Hindi na umiiyak. Hindi na umiiyak. Oo. Pero mainit naman daw ang dibdib. Mula nung pinahiran mo ng banal na langis, Natulog siya. natulog na siya. Hindi umiyak. Hindi na umiyak, tumigil na sa pag-iyak. Palakpakan natin ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Heso Kristo. Nang ibang araw na, pumunta sa akin yung aking ginamot. Sabi ko, kamusta? Yung ina ng bata, Hindi yung tatay na noon. ay yung tatay. Sabi niya, pagising daw niya sa umaga, mga alas 7, humingi ng pagkain. Yung bata. Nagaganyan daw. Kahit 8 months siya, nagasinyas. Oo. Di nagsuso, ng lugaw na kanin. Yun. Bali, Gumaling na, hindi na umiiyak. bumalik yung kanyang Oo. yung kanyang pagkabata, hindi na umiyak. Ayan. Dahil sa banal na langis ng buhay. Dahil sa banal na langis ng buhay. Sinong nagpapagaling sa kanya, Brother Ekway? Yung bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Hesus Kristo na makapangyarihan sa lahat. Yan, ang may-ari ng banal na langis. Brother Ekway, ako po'y nagpapasalamat. Dagdagan ko pa, Brad. Meron pa. Hindi na ito patotoo. Dagdagan ko lang doon. Kasi galing doon sa ibang lugar. Pag may mga nagkasakit, ako ang itinuturo ni Brother Kuko Ugmay. Doon ka kay Brad Ikway. Pagpagamot. Nakilala na kayo doon na Okay mga kaibigan, naputol po ating patuto. Nawala yata ang signal. Marami po tayong meron pa naman tayong palabas pa dito. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, dahil siya ay manggagamot. Ginagamit niya po ang banal na langis ng buhay at ang dami po niyang gumagaling. Totoo po ito mga kaibigan, mga kapatid. Kasi ito kwento ko po sa inyo. Meron po kasi dito sa may malapit dito sa amin, sa may Batasan. Meron din siyang hindi naman po member ni Commander Lahi, ni Father Lahi. Siya po ay manggagamot talaga siya, manggagamot. Hindi siya member. Noong ako naman doon, mga kaibigan, mga kapatid, ay ako naman hindi pa rin ako, di ko pa kilala ang banal langis ng buhay noon. Nung yung manggagamot na yan, nagkaroon po ako ng karamdaman, ay tawag yung sa Bisaya pa yun na buyagan, o sa Tagalog na bati.
Nung nagpagamot po ako sa kanya, napagamot ko yung abularyo na yun, yung magagamot dun banda sa amin. Hindi ko alam mga kaibigan, mga kapatid, ang ginagamit pala niya, ito pala yung banal na langis ng buhay. Ito yung kulay pink. Hindi siya member ni Father Lahi. Yun pala ang ginagamit niya, kahit pala, bumabalik-balik ang mga tao sa kanya, nagpagamot. Yun pala ang banal na langis ni Father Lahi, yun ang ginagamit. Kasi nakilala niya yung gamot ni Father Lahi. Hindi siya member. Manggagamot lang talaga siya. Abularyo siya. Hindi siya member. Kaya nagtaka ako, nung napagamot ako sa kanya, yung napagamot ako sa kanya, gumagaling din ako. Hindi rin ako member ni Father Lahi doon. Hindi ko rin alam yung banal langis ng buhay ni Father Lahi. Hindi ko rin alam yun. Kaya doon na po ako nagtaka. Na yun pala ang banal na langis ng buhay, yung abularyo na yan, yun pala ang gamit-gamit niya sa pagpagamot niya sa mga tao. Kaya doon, dagsaan siya ng tao. Ginagamit niya. Hindi yung member yan. Kaya yan dito mga kaibigan, mga kapatid, member ka man o hindi, itong talagang banal langis ng buhay, pag ginagamit mo ito, talagang magkapangyarihan. Kasi, nangyari po ito mga kaibigan, mga kapatid, dito sa aking bayaw. Dito sa aking bayaw noon, ito, kahit medyo matagal po ito mga kaibigan, mga kapatid, kahit matagal o bago, isa lang po ang bisa ito sa paggamit ng banal langis. Yung bayaw ko din, nangyari po yung bayaw ko na nakadisiklita po siya, papasok sa trabaho. Nung binabaybay niya yung yung paliko, palikoon yun. Siyempre, di natin alam nga malakas natin yung sasakyan na nasa lubong niya. Yung bus, nakabike lang siya. Nasa lubong yung bus. Ngayon, binangga siya ng bus. Talsik siya. Alam mo yung mga kaibigan, mga kapatid, yung bayaw ko nahimatay. Ang akala yung taga-bus, patay na, tinakbuhan siya. Dinala sa East Avenue. Yung dinala sa East Avenue, doon siya nagising. Sa East Avenue, dinala siya ng mga tao na nakakita sa kanya. Doon siya nagising. Nung nagising siya, bali po yung kamay. Wala naman sa ibang galos, ibang katawan, pero yung kamay niya bali. Kaya ang sabi niya yung doktor, operahan yung yung kamay niya. Sabi niya, pag operahan ko yung kamay ko, wala akong panggastos, pangbayad sa ospital. Wala akong pangbayad. Kaya sinubukan niya yung banal langis ng buhay ni Father Lahi. Nilalagyan niya ang banal langis ng buhay niya yung kamay niya. At siya umiinom siya ng banal langis ng buhay. Yun po mga kaibigan, mga kapatid. Maniwala ka sa hindi. Isang linggo, dumugtong po ang kanyang kamay. Yan po, dumugtong. Ang sabi niya yung amo niya, ang bilis mo naman nakarecover. Anong ginagamit mong gamot? Di ba bali yung kamay mo? Sabi niya, ang ginagamit ko yung paggamot ko sa aking kamay. Yung banal langis ni Father Lahi. Yun po mga kaibigan, mga kapatid. Mabisa ang banal langis ng buhay, mga kaibigan, mga kapatid. Biruin mo, bali na yan Yung kamay mo pag mabali yan, operahan yan, doktor diretso yan, mga kaibigan. Magkano babayaran mo yan? Kaya nga nakalagay nga operahan. Ang ibig sabihin niya, oper pira. Hingihan ka ng libo-libo yan. Paano kung hingihan ka ng mga ilang libo, wala ka pang bayad. Di pa rin mapirahan yan kasi wala ka pang bayad. Yun, ganun nangyari sa aking bayaw. Yung mga kaibigan, mga kapatid. Ganun nangyari. Kaya ang banal langis ng buhay, masyerte kayo. Sa lahat ng nanood dito, sa lahat ng nanood ng ating mga suking tagapanood ng Iba yung Dagat, dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao man, lalo na po ang aking mga kamag-anak. Masyerte kayo kung nanood kayo dito sa programa pong ito. Na pwede niyo akong kontakin dito sa aking Facebook Live. Ang aking Facebook Live, yung aking account, ay type nyo lang po yung Dodong Simbahon. Sa akin po yan. Ayan po ang aking Facebook, si Dodong Simbahon. Type nyo lang po. Pwede nyo po i-type dito sa aming programa, si Seniors Filipino Best TV. Pwede nyo kontakin. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Kung gusto nyo po masubukan ba ng buhay, kontakin nyo lang po ako. Okay, dyan muna kayo. Babalik po ang programang Isumbong Mo Kay Bay.
Narito na ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Mapapakinggan, mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilang CC News Filipino Views. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Isumbong mo kay Bay. Ang inyong lingkod, Alex Simbaho. Azótame. Okay, tuloy-tuloy tayo sa programang Isumbong Mo Kay Bay. Dito lamang sa himpilang CC News Filipino Views TV. At tuloy-tuloy po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Noong linggo kasi mga kaibigan, mga kapatid, maaga po ang programang Isumbong Mo Kay Bay. Dahil nga po, may pinupuntahan kami doon. Yun po yung sinasabi namin yung pelikula. Kaya nga po nung nagtaka po yung iba kong mga kaibigan na bakit ang programa ni Sumbong Mo Kay Bay ay hindi ang agang lumabas. Kaya po yung pelikula ng ginagawa namin, sinalihan namin. Hindi naman ginagawa. Yan po yung pelikula na yan. Yun, yung mga sundalong Hapon. Nandyan po ako. Ang role ko kasi dyan yung muro. Mandirigma. Ayan po ako, yung nakabitbit ng baril, mga kaibigan, yung kulay pink. Kulay pink nakabitbit ng itak. At tapos may lagay din sa ulo. Yan mga kaibigan, mga kapatid. Ayan po ang ginagawa ng pelikula na pinuntahan namin noong linggo. Kaya nga yun po, medyo maaga po ang ating programa. Dahil nga yun, ang pelikula na yan. Antayin nyo lang po, malapit na po ipalabas yan, ang pelikula na yan. Alam ko po maraming manonood kasi sa Facebook ko lang po, daming nanonood. Para kaming mga, sabi nga yung nag-chat sa akin, para kaming mga komedy dun Nakala kayo, nagbibiro-biro kami, akala nila doon, nagtatanim kami ng palay. Yung pala yung nagtatanim ng palay, mamaya biglang sumabog yung bomba sa harapan, sa likuran. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid, kaya medyo naagahan po ang ating programa noong nakaraang linggo. Siyempre po, bati-bati po tayo sa ating mga kaibigan. Bati natin si Yusuf Malapitan, reporters. Mayroon tayong papasok, balita mga kaibigan, mga kapatid, si Yusuf Malapitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar. Biyaya ni Allah Subhanahu wa taala. Matagumpay na isinagawa ng Islam in Action Livelihood Foundation ang Lecture Dawa dyan po sa Barangay Lumbangan, Rulis sa Division na Subo, Batangas. Masaya ang mga Mendoza family dyan po sa naturang lugar sapagkat kauna-unahan nilang napakinggan ang mga aral at mensahe ng panampalatayang Islam. Sila'y umaasa na muli pang bumalik ang Islam in Action upang patuloy na imulat ang ating mga kababayan na hindi pa nila alam ang aral ng ating panampalataya. Kaya nanawagan ng Islam in Action sa lahat ng kapatiran sa buong bansa na magsagawa ng mga kilos pagtawa sa iba't ibang barangay, iba't ibang lugar upang sa gayon ay malaman ng ating mga kababayan ang tunay na aral ng ating pananampalataya. Kaya ang Islam in Action ay patuloy pa rin hong magsagawa ng mga dawa sa iba't ibang lugar. Kaya sa ating mga kapatiran na nais magsagawa ng dawa at inyo pong anyayahan ang Islam in Action Livelihood Foundation ay maaaring makipag-ugnayan lamang po sa atin upang ating maisagawa at mapaghandaan ang pagtungo sa inyong mga lugar. At yan ang balita mula sa Muslim Media Patrol Philippines. Ito ang inyong tagapagbalita, Yusuf Lapitan. Okay, maraming salamat kay kasamang Yusuf Malapitan. Si Yusuf Malapitan may programa din dito yon sa Senior Filipino Views. Kaya abangan niyo po ang programa ni Yusuf Malapitan, mga kaibigan, mga kapatid.
Siyempre, tuloy-tuloy po tayo. Araw dito, ngayon po ay ipalabas po natin yung balita, pangyayari ha. Ito yung tatlong rider tuda sa killer truck. Malagim na kamatayan ang isang sinapit ng tatlong individual habang sugatan naman ang dalawang iba pa matapos mahigip ng isang truck na tatlong motorsiklo na sinasakyan ng mga ito sa barangay Lumbia, Cagayan de Oro City noong lumitaw sa investigasyon ng CDO pulis na patungo sa city proper ang tatlong nakamotorsiklo habang pupunta naman ang Talakag, Bukidnon ang truck na may kargang graba. Mawalan na mano ng preno ang truck at hindi nakaroon na kontrol ng driver ang sasakyan kaya tinatamaan ang mga kasalubong na motorsiklo. Dahil sa lakas ng pagkakasalpok, nahulog ang mga sakay ng motor sa bangin, may lalim na 30 o 50 metro. Patay lahat ang driver ng tatlong motorsiklo habang sugatan ang dalawang angkas ng mga ito. Nasa kustodiya na ang CDO, police driver na truck at nakakaharap sa kasong reckless impounding result and multiple homicide. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, ha? Nakatakot, di ba? Dapat yung mga ganitong klase, mga truck, dapat kasi bago man tayo babiyahe sa malayo, o malayo man o malapit, kailangan natin ma-check natin ang ating mga preno, ating mga makina, kasi lalo na po mabigat ating mga karga at malayo pa ang ating biyahe. Kasi tayo lang naman mapapahamak dito mga kaibigan, mga kapatid, lahat po ng mga driver and truck, lahat ng mga driver, mamotor ka man o truck, kailangan po natin na mag-ingat talaga tayo mga kaibigan, mga kapatid. Kaya suriin natin ang ating mga preno, Pangalawa, yung balitaan natin sa araw po ito. Mrs. kinatay ni Mr. Ayan po mga kaibigan. Nakatakip na kumot at tadad ng saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang misis nang datna ng pulisya na walang ng buhay sa loob ng kanilang bahay sa barangay Tansang Luma, Imus City, Cavite, kalawang hapon. Kinilala ang biktima na si alias Evelyn, 29, resident naturang lugar. Pinaghanap naman ang pulisya ang kinakasama nitong si alias Ibot na ayon sa mga kapitbahay ay nagkaalitan pa ang biktima bago ang sidente. Batay sa ulat, alas 2 ng hapon nang nadiskubre ang estudyanteng anak ng biktima ang nakabalot na bangkay ng kanyang ina. Naguduguan ito at may malalim na sugat sa kalawang bahagi ng ulo. Ayon sa mga kapitbahay, bago itong krimen ay nakarinig pa ng malakas na pagtatalo at sigawan ng makalibin. Patuloy ang investigasyon ng pulisya upang mahuli ang suspect. Music Studio. Yan po mga kaibigan, mga kapatid, sabi no, nakakatakot ang panahon na ngayon. Dapat kasi mga ganito pangyari, dapat mga kalibin o mga asawa
ay dapat meron mapakumbaba yung isa, no? Lalo na po pag mainit ang ulo ng inyong mga partner, kahit man naman mali man o hindi, pag mainit ang mga ulo, dapat meron isa mapakumbaba mga kaibigan, mga kapatid, para hindi mahantong mga ganitong pangyari. Yan po, misis niya kinatay, yun pa nga, kasama niya sa anak buhay niya yun, kasama niya sa bahay niya, kasama niya yan sa hirap at ginhawa. Sa bandang huli, katayin mo lang. Para ka nagkatay ng katay ng hayop, mga kaibigan, mga kapatid, no? Kaya nakakatakot. Yan po, mga kaibigan, mga kapatid. Meron po tayo matanggap ulit kay ating kasamang Yusuf Malapitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nagkakaroon Robin Abdulaziz Padilla na panukala umanong batas na mag-uobliga sa mga opisyal ng gobyerno na sumailalim sa taunang mandatory drug testing sa ilalim ng Senate Bill number 1200 o Drug Free Government Act. Hihikayatin din na sumailalim sa voluntary drug testing ang mga kandidato sa loob ng 90 araw bago ang eleksyon. Kung ang tambayan ay nasahan manong malinis sa bawal na gamot, dapat din namanong magsimula ito sa mga lingkod bayan mismo. Saan pa ni Senador Robin Abdulaziz Padilla, ang pamumuno mano ay dapat walang bahid at handang sumailalim sa pamantayan ng katapatan at pananagutan sa bayan. At yan ang balita mula sa Senado. Ito ang inyong Muslim Patrol, Yusuf Lapitan, nag-uulat. Maraming salamat kasama Yusuf Malapitan sa iyong balita. Okay, tuloy po tayo mga kaibigan, mga kapatid. Bibot huli sa drugs. Ayan po. Grabe. Arestado ang isang babae matapos mawalan ng kanyang kinakasama na nakatakas sa bypass operation sa Barangay Victoria Ruiz, Dasmariñas City, Cavite kahapon ng madaling araw. Hinalala ang naristong suspect na si alias and boxer nasa hustong gulang, habang ang nakatakas na kinakasama, ito ay si alias John Kapwa, residente ng naturang lugar. City alias John, 45 ng madaling alas 4:45 ng madaling araw ng ikasa ng Dasmariñas, Cavite ang enforcement unit ng operasyon. Dumating ang mga suspe, sakay ng mga motorsiklo at ipagdial sa isang purchase buyer. Nang may bisto nilang pulis ang kanilang katrantaksyon, agad na pinarurot ni Juan ang motor. Nagkaroon ng habulan at palitan ng putok hanggang sa tuluyang tumakas si Juan, dala ang bypass operation money, habang naiiwan naman ang kanyang kinakasama. Agad nahuli ang mga otoridad. Nadiskubre sa babae ang 3 sasi na hinahalang shabu na may timbang na 1.62 gramo at halagang 11-16 pesos at ang 45 at ginagamit nilang motor. Patuloy na manhunt operation ang pulisya laban kay John. Ayan po mga kaibigan, mga kapatid. Yun po balita natin sa araw pong ito.
Ayan po yung mga ating nanood. Magandang umaga ba Mads Pangulima Ulanda. Ayan po. Yung may tumawag na. Ayan po mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Malapit na po ang ating oras, 1:49 na po tayo. Mamaya bati tayo mga kaibigan. Ang ating reporter Edmond Pangilinan ha. Pasok si Edmond Pangilinan mga kaibigan, mga kapatid. Hello. Okay, kasamang Edmond, pasok. Ito, dito tayo sa lungsod ng Maynila at may sasagap tayong balita dito sa Philippine Sports Commission, Sabi rito, yung the Philippines is not only looking to put on a great show when it hosts the inaugural FIFA Futsal Women's World Cup, but also eyeing to give some of the world's best teams a run for their money. So, ang Philippine Football Federation President John Gutierrez announced during the Philippine Sports Writers Forum kamakailan, is now rolling with 93 days to go before one of the FIFA's 4 major events officially kicks off at the Philippine Sports Arena in Pasig and Victoria City Coliseum in Negros Occidental 3 months from now. Sabi nga niya ay we are on time in all of the preparations. We have been closely working with FIFA. We've been having meeting almost every day. Updates on certain developments like venues getting up to par with the FIFA standards. So Fernando said coming over are Spain, Italy, Poland, and Portugal representing Europe. Iran, Japan, Thailand for Asia together with the Philippines, African countries, Morocco, Tanzania, Canada, Panama, from North America, Argentina, Brazil, and Colombia, from South America and New Zealand, from Oceania. And while the host team faces political cast opposition, Gutierrez declared the same forum presented by yung mga sponsors. So, ayun ang magiging sitwasyon. So if we look ourselves as mediocre to these powerhouses, then what's the point of us participating? Gutierrez added. Realistically, we will very competitive kasi medyong pagdududa yung mga ibang tao, Sabi nga, we're not here just to participate. We're here to make an impact, said PFF chief at mentioning Spain, Italy, Brazil, Thailand, and even Canada are among the favorites for the crown. So good luck na lang sa ating Philippine delegations this coming month. Mula sa lungsod ng Maynila, Edmond Samaniego, Pangilinan reporting. Okay, maraming salamat sa aming kasama si Edmond Pangilinan. Ayan po ang ating mga reporters. Masipag po yung mga reporters natin sa CNews Filipino Base TV. May 3 minuto na po tayo mga kaibigan para matapos po ang ating programa Isumbong Mo Kay Bay. Siyempre po, tapusin natin ito mga kaibigan. Siyempre, batiin ko na po ang aking may bahay dyan sa Commonwealth. Lalo na aking asawa si Jennifer Hero. Kasama aking anak na si Junior Alex Simbao. Siyempre yung mga kasama namin dyan sa Giyagi Family. Yung Giyagi Family, dyan sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Siyempre sila Perek Reyes, nanonood din sila. Sila ang Supremo. Yung mga sama namin dyan, nanonood din yan dito sa CNews Filipino Base TV. Nanonood din sila mga kaibigan. Siyempre, ating mga kaibigan, mga vendors, dyan sa Commonwealth pa rin. Ating mga kaibigan natin. Akong lulag-lulo diyan sa Mindanao, mayong hapon. Mayong hapon, di man sila makita sa mga live kay di man nakibalo mag-cellphone. Pero mga silingan lang. Mga silingan na lang makita. Sila Niyong Simbahon, si Elizalde Simbahon. Mayong hapon sa inyong tanan. Akong nanay diya.
mayong hapon. Hapon na gyud. Hapon na, mag alas 2 ta ang oras. Yan po mga kaibigan, mga kapatid. Tapos na po ang ating oras. Sana po sa linggo tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating broadcast dito sa Senior Filipino News TV, ang isumbong makbay. Sana po kita-kita pa tayo ulit sa araw ng linggo. Ako po ay nagpasalamat sa inyong lahat. Lahat po na nanood, mga suking tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Narito na ang programang Isumbong Mo Kaybay. Mapapakinggan, mapapanood sa internet broadcast dito lamang sa himpilang CC News Filipino Views. Alauna hanggang alas 2 ng hapon. Isumbong mo Kaybay. Isumbong mo Kaybay. Isumbong mo Kaybay. Ang inyong lingkod, Alex Simbaho. Azótame. Atid palin sa atin na Salama Store. At meron silang pastil sa dahon at kanin at manok. May kasamang itlog na sa dahong malagkit at pansit bihon at supas na matatagpuan sa Libyan Street, Compound, Barangay Culiat, Quezon City. Hanapin si Salama Store. Kakayahan at kaunlaran upang isulak ang ating pambansa at lokal na eleksyon na opisyal. Bilang mga Pilipino ay silang mga Pinono, wala silang nakaslo na dalhin ang kaso nito sa Kongreso. At wala sa sila ang mayroong lakas loob na lumaban para lamang sa kapakanan ng mamamayang Pilipino, lalo na ang mga mahihirap. Ang
enyos ang sandigan, ngunit hindi po magigiba. Servisyo ay number 1, tandaan. Tayong lahat